Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay July 7, 2025. So Monday na naman. 7-7 pa lang ngayon. No? So may mga bargain ngayon sa Shopee. Okay, so magandang galaw ng ating blue chips ng konti lang. So konting galaw pero doon sa mga casino stocks natin, online casino, maganda yung kanilang galawan. So nag-close yung big caps ng 6,425.24 and nag-gain tayo ng 0.46%. Pero hindi lahat, no? Hindi lahat ng blue chips. And bumagsak si ano eh. Nag-oversold si ano si Globe. So dahil yata to sa ano eh, delay yung IPO ni ano eh, ni GCash natin. Ayan. So yung iba is okay naman siya. So meron tayong ilan ba yan? 89.31 million net foreign buy. Ayan. So US market, yung galawan is Friday, wala, no? So ngayon, yung futures nakita natin is medyo sideways. And then sa crypto, nasa 108 pa rin si, ano, si crypto natin. Buong weekends, nasa 108K si Bitcoin. Okay, so yun po yung ating major na galawan. So dito sa Philippine markets nga, ang pinag-usapan is yung ating mga online casino. Mainit yung mga bakbakan sa ano eh, sa chat doon sa Instagram. So marami yung nagpo-post na dead cat bounce kasi umakyat sila lahat ngayon eh. So ang sabi sa dead cat bounce kasi apat na senator na daw yung nagpo-push na siguro i-censor yung ano mga online casino. So kaya bukas expect may mga galawan ulit yung mga ano natin, mga casino stocks kasi hindi pa rin nawawala yung ano eh, yung mga balita sa kanila. Okay? So nanguna sa listahan natin si Plus. Kanina umaga umabot to ng ano eh, ng bounce na 20%. Ayan. Congrats doon sa mga Diamond Hands. Hopefully meron mga naiwan pa. Well, ang laki ng volume na ano eh, na pumasok sa kanya. So meron tayong hindi ko nakuha yung net foreign buy. 14.58% na galawan si Plus. Mamaya na lang natin silipin yung ano, net foreign buy niya kung meron. And then si PhilWeb. Ito pinakapanalo sa ano eh, sa serye ng mga ano, online casino natin. So actually mainit din tong si Web kasi online yung mga ano niya, di ba? Parang casino na rin, no? Online betting yung mga ano niya, di ba? Businesses niya. So nag-up siya ng 13.57%. So meron siyang 18.62 million net foreign buy. So bounce din and then or rather breakout si Web. And then si Bloomberry natin is konti lang yung bounce 2 tama ba? 2.33% yung galaw niya and meron siyang 25.39 million net foreign buy. Tapos si Double Dragon, ewan ko, napansin nyo, nag-drop siya ng malakas, 10.02% na drop, 460K net foreign sell. Tapos si TAP, medyo nagtatap na ba? So Dow G, yung pangalawang Dow G niya yung Kandila, nag-up pa rin naman siya ng 1.79% plus 120K net foreign buy. SPNEC, akala ko tutumba na to kanina eh. So nag-drop siya pero maliit lang. Negative 1.38%. So negative 1.08 million net foreign sell. Okay, so medyo excited ako sa anong mangyayari bukas eh. Kung meron pa bang bounce yung mga alaga natin na online casino. Okay, so disclaimer guys, yung mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review po is for education purposes lang po yan. So, huwag mo gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And follow po ako dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga posts natin. And kung gusto mo join ka sa trading group, kung gusto mo makita yung mga trade natin na stocks. Okay, so yung mga nakasubscribe, malaki yung view natin ng ano, weekends. So medyo mainit yung ano, yung laglagan doon sa mga online casino kasi yung Friday. Okay, so yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check na po yung daily trending stocks review. Company review, so tinatanong sir kanina, Maynilad IPO is postponed. Sa October na ulit yun, di ba? So, hindi kasi suitable yung ano yung market conditions. Yung July niyan o nung June, di ba? Medyo laglagan yung mga stocks. Mga profit or loss sa stock market, mga sample trades, indicators, technical analysis. So, nag-aral ka ba over the weekends? So, walang ano, di ba? Walang ano si Plus eh. Walang Doji. Wala tayong nakita ng Doji sa kanya. Fundamentals yung mga risk management plus PSC, stock market studies man. And then, follow mo ako po dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga crypto.
Subscribe ka lang dito para updated ka din kasi nung weekends meron tayong post dito si Super Trade. So yung mga mahilig sa sa ito prop trading firm. So wala kang ang babayaran mo sa kanya yung meron siya two-phase challenge bago ka bigyan ng funds na up to 100k USD. So prop firm yung si Super Trade. Kaya lang ang punto ko dito sa review is wala kang makita mga examples pa eh. So bago lang ba itong si Super Trade. Ayan. So check mo na lang yung vlog natin dyan. And yung iba pa. Tapos social media, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Fluffy Trader para update ka sa mga posts kagaya niyan. Or dito sa Facebook page, Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. And then, meron tayong mga summary dito sa Twitter. Ayan, andyan yung vlog natin. Okay, so mainit yung yan. Daming posts sa mga casino natin kasi mainit sila as of this time. So, tingin muna tayo dito sa, ito ba yung summary natin? Bakit sa kanya is 107.24 million net foreign buy. Sa akin is sakit sa Investa 89.31 million. Okay, nag-adjust siguro. So anyway, ba't naman yung mining stocks. So, oo nga, sina APX nakita ko naglalaglagan na yung mga price action nila. So negative 2.32%. So nag-bounce si finance 0.8, si property 0.7 at saka services 0.79. So sino ba? FNI nakita ko nag-drop eh. Tsaka sina APX. Okay. So ano pa ba? Meron pa tayong summary dito. Okay. So mas marami ngayon yung gumalaw na blue chips. So yun tuloy na yung breakout pala ni pure gold natin Ayan, congrats kung meron kang pure gold. So ang medyo mainit ngayon si Globe negative 3.87%. So nasa oversold na to, di ba? SM, negative 0.51. Yung iba, maliit lang. So, merong problema si Globe, which is, siguro yun lang, yung delay yung IPO ni GCash. Okay? So, next, winners, AGI 2.35, Bloomberry. Ba't hindi nag-close na mataas to, no? So, umabot to ng 5% kanina, 2.33%. ASEN 2.31, Ali 2.21, BPI 1.84%. Okay? So mas marami yung maganda yung galaw na blue chips, yung iba pa. Foreign funds bought, BDO, China Bank, East West, PNB, Security Bank, APF Gen, wala namang balita kay Security Bank, hindi ko nakita yung chart. Meralco, Mondeo, RCAC, AGI, DMC, JT Cap, Alimex, RCR, Converge, ATI Cebu, STI Bloom, Plus Web, Pure Gold, APX, and PX. So foreign funds sold, AUB, BPI, ASEAN, Manila Water, SPNEC, CNPF, BNL, Aboites, SAM, SM, all HCA rates, Globetel, dito, Now, all the Robinsons Retail, at saka si OGP. So yung mga pinagbibenta ng mga foreigners natin. Okay, so asan yung mga posts? So as access to online platforms become more restricted, some of this demand may migrate toward physical casinos, potentially benefiting integrated resorts through increased foot traffic and gaming volume from the broader market. Kasi parang ban na yung Kaya nga sabi ko, baka hindi pa tapos yung yung laglag ni Plus, yung sabi ng mga senators, mainit eh. So parang gustong i-ban yung mga online casino nga. So physical casinos are expected to be insulated from potential negative impact to ban. Ayan, virtual gambling as they cater to a different segment of the market. Ayan. He said with the latter targeting the mass market. Okay? So kasi kung may GCash ka lang, pwede ka na mag-online pasugalan. Ayan. So EI receives notice of award from Department of Public Works and Highway. Ang problema kasi okay lang sana kung online casino kung nananalo ka, di ba? Pero majority kasi house wins, di ba? Kaya ang laki ng kinikita niya May plus natin. Okay. Nung alas 12, ayan si Bloom kanina. So, umabot siya ng 5.13%. Si Globe na rin pala yung medyo laglagan nung umaga pa lang. Okay. So, online gambling is sabi naman na ito, necessary evil, a ban is much worse. So, 50-50. It is better to have gambling done legally in broad daylight than to have it proliferate in the darkness. So, DG Plus is fighting back. Okay. So, ito naman yung isang good news pala natin for the day para kay DG Plus. So, nag-announce siya ng 6 billion peso buyback
program to steady investors after a steep sell-off in share price. Ayan. Kaya nag-bounce tayo kanina ng halos 20%. Nag-unahan kanina si Web sa kasi si Plus. SM Prime subsidiary turnover of 685 million residential development. Alter takes delivery of first shipment of wind turbine. Aboitiz Power discloses the Thunder Consortium. So, nung umaga, ASN yung nangunguna. Dito na si Globe, kanina umaga pa lang. Medyo mainit na siya. So, integrated resource kasi increased demand. So, sino yung integrated resort na meron tayo sa market? Bloomberry, ayan. So, yun yung alam ko na meron pang online casino. So, SPNC hits up as potential backdoor listing target. Pero nag-pause kanina. Hopefully, ang gagawin niya, mamaya na lang, si SPNC is flag formation. Ayan. So, what if it takes a couple days of the stock to find its true price? These days are frustrating. So, okay, yung bagong ano pala natin, si IS, di ba? Island IT open for trading. So, nag-spike siya ng umaga, 25% yata, and then, saka ng trap. Ayan, marami na trap dito kay, paano babasahin yan? Island IT, IS. So, the year is 52% gone. We're already on the back 9. Okay, regulate, don't eliminate the good guys. DFNN warns gaming crackdown to push players to black market. Ayan. Pero sino masusunod? Siyempre, yung government. More speed, more reach. Dennis Ois dito to invest 15 billion in 5G network. So, Nvidia, yung multi-trade ng US stocks, malapit na rin malapit na rin matumbat ang mga to kasi lahat sila halos overbought na. So, it's not just their marriage that's crumbling, their billions too. Ayan. Kasi na-announce di ba, parang maghiwalay yata sila. So then nagbenta si Sir ng maraming shares. And then saka biglang bumagsak yung stocks ng Plus. Thailand to offer US more trade concession. So, okay. Meron pala tayong upcoming na mga issue ulit para sa mga tax tariffs na naman ni Donald Trump. Minabalikan niya. So, July dapat yung implementation ng mga tax, diba? Kung tandaan niya yung mga usapan natin. So, pero pinospone niya. So, first week yata ng August. So, tama-tama ghost month. So, siguro, overdue na rin kasi sa correction yung mga US stocks. Ali was named among Time Magazine's world's most sustainable companies. Globe is funding its mobile connectivity. Dito expects to generate 20 billion in revenue this year. Breaking, okay, ito na naman. Online gambling giant DigiPlus to launch 6 billion share buyback. Ayan. So, yan po nagpa-spike sa mga online casino. Si Web, hindi ko alam. Wala akong makita ng balita. DigiPlus shares plunged by 48 point last week. And then stock futures, medyo mix. Tapos yung galaw ng mga IPO stocks. Okay. Kasama pala dito sa monitor niya si SPNC. Pero pinakauna dito si TAP Ayan, 81% na siya. Followed by CREC, 48%. Si PRIT pa pala, 54%. At saka si SPNC dahil doon sa spike natin noong Friday. Okay. So, yun lang po yung mga posts na nabasa natin. So, patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, tingin tayo dito sa galaw ng market. Okay, medyo dismayado tayo ng Friday pero okay lang kasi bumawi naman siya kahit paano for today. So, nag-up siya ng 0.46% and meron pa rin tayong additional na 89.31 million net foreign buy. So, 6.4 ulit si index natin. Pero yung tinatara natin from last week's trading is 6,600, di ba? So, yan yung binabantayan ko na resistance. Ganda yan. 7K na tayo pag nag-breakout tayo dyan o 669. O, tama, 7K. Ayan. So, uptrend. Okay, hopefully, yung mga port natin uptrend din. Kung wala kayong plus, maganda yung port nyo kasi hindi kayo nadali dun sa malakas na laglagan. Okay? So, RSI, medyo lumalaban and bullish pa rin yung itsura ng pinaka-MACD formation natin. Okay? So, punta tayo dito sa mga winners. Bawasan natin yung mga big caps. So, plus yun na una. Akala ko si Web. So, nag-up siya ng 14.58%. Nasa kanya yung net foreign buy. Meron pa rin siya. Panalo yung bumili nung Friday, no? Kasi ilan yun? 300 million yata yun, 200 million. And then another 164.06 million.
Tapos itong matindi, no? So, kasi laki lang pala yung volume na, hindi ko napansin yung volume nung ano, nung Friday. Pero kung titignan mo, yung volume ngayon, at saka nung Friday, parehas lang siya. So, ang laki niya, no? 2.09 billion. So, naging pasugalan na sa PSEC, ano, si Plus. So, good sign. Mamaya, sukat-sukati, nag-oversold pala siya nung, ano, nung Friday. Ayan. So, di ba, oversold, bounce. Ayan. Congrats sa mga sumalo. Web, ito, maganda si Web. Oh. All the way na siya dito sa gap, 13.7%. Tapos si EU, yun oh, meron tayong isa dito na hindi nakikita, umakyat to, 3.72%. Tapos si Pure Gold, breakout na, no? Breakout, 3.27%. Walang volume si Ara. Meg, yun, no? Lumalaban si Meg. Medyo gumalaw nga yung properties na. 2.58, ayan. Si Ali, 2.21, and AGI, Bloom, 2.33. OGP, okay, tuloy kayang breakout niya. Tapos si top 1.79%. Okay? So ngayon sa losers, Double Dragon yan. Kasi naman ako, sukatin ulit natin. Nawalan ng gana kay Double Dragon. Negative 10%. Tapos si EPX, dahil sa mining, oh. Hindi natin napapansin pero bumagsak na. Negative 4.79%. And yung pinaka-sign is, ayun, Dow G. Meron Dow G na lumabas. FNI pala yung isa din, no? Negative 4%. Si Now, minus 3.8. Nalubog na si Now. PXP, minus 3.54. And Wilcon, MRC, minus 3.41. And Wilcon, minus 3.37. Okay? Okay. So, mukhang na nakalimutan na yung ibang stocks. Puro online casino na lang yung pinag-usapan. So, silip tayo dito sa global markets. Okay. So, maganda yung galaw ng, ano, or rather, mix pala, mix. Nung first Friday, July 4, holiday sila. So, ngayon, Nasdaq Futures, negative 0.41. Dow Futures, 0%. Mukhang mapula mamaya. S&P Futures, negative 0.27%. Okay? So maganda. Rather sideways o laglag. Yung US market, European stocks, medyo bumawi na. No Friday, laglag to bumawi na siya. And then, mix pa rin tayo dito sa Asian markets. So punta tayo sa crypto. Okay, medyo namumula yung chart. Pero ano to, mataas pa rin to. 108K si Bitcoin, si Ethereum 2.06, si XRP 2.29, BNB 662, umakit na to. And then Sol 152, nag-up siya ng 3%, si Dodge up ng 4.22%. Ayan. Bumubuo ng bagong party si Elon Musk, America Party yung pangalan, and in-endorse naman niya yung crypto. Ayan. Para sa mga lovers ng cryptos natin. Okay, so balik tayo dito and pag-usapan natin, dead cat bounce nga ba yung mga trending stocks? Okay, so unahin natin si Plus. Okay, Plus tayo ngayon. Hindi minus kay Plus. Ayan, so finally, nag-bounce siya pero parang hindi solid yung bounce natin. Medyo nauntog pa rin siya. So nag-resist siya ng konti dito sa resistance area. Ayan, resistance area. Sige, akyat natin. Malapit dito sa ilan ba yan? 38.6. So yan na lang ilalagay ko na resistance. And then temporary lang temporary. Kasi wala pa yung Dow G. Ito yung pinaka-support natin sa kanya. So mali mo technical bounce lang. Kasi oversold na yung stock natin since last week. Battered na battered 1 2 3 4 5. So laki na nawala sa kanya no last week. Tingnan natin 1 2 3 4 5. 47%. Pero yung total na drop natin sa kanya is mabot siya ng 54%. So ngayon nag-bounce siya 14.58% and meron siyang 164.06 million net foreign buy. So pangalawang araw din na nakita natin o pangalawang trading day na meron siyang malakas na net foreign buy. So siguro yung lumabas dito, pumasok din and nag-aantay din ng bottom. So tingnan natin kung yan yung pinaka-bottom niya or kung tama yung sabi ng iba na dead cat bounce lang si Plus natin. So nag-close siya is 33.8 and up siya ng
58%. Pero umabot nga siya ng 20% kanina. Ayan. So, sino kaway-kaway sa mga Diamond Hands daw para dito kay Plus. So, okay. Medyo duda pa rin din ako sa Kandila eh. Tapos, ongoing pa rin naman yung ano, di ba? Yung mga negative news na nababasa natin sa kanya, lalo na apat na pala. Kala ko si Senator Gatchalian lang. So, pati si Mig Subiri yata yung nag-file ng ano, di ba? Ng siguro yung pag-usap deliberation nila kung ibaban yung online gaming. Siyempre, pag binan yan, ang laki na epekto dito sa mga stocks natin. Pero pag, sabi ko nga sa inyo last week, kapag ano lang naman siya, control yung ilalagay, then buhay pa rin yung ano, yung stocks natin, then babawi na lang siya sa ibang bansa kung meron siyang mga expansion, kagaya ng project niya dun sa bandang Brazil. Pero too early to say pa yan kasi nga ongoing pa rin yung talk. So ang gagawin ko sa kanya, lalagyan ko muna ng bearish condition. So pababa yung overall picture ng RSI at saka yung MACD natin. So tingnan na lang natin. Ayan, good news na lang kapag naka-breakout tayo dito sa 38.6. Kasi ito yung resistance. And ito naman yung nakita ko sa kanya. Baka kung sakali lang bullish siya, medyo bullish ako kasi may hawk tayo. Pero ang nakikita ko sa kanya is meron tong mga pag-sideways later on dito sa below ng MA 100. Hindi ko na in-expect na ano, for the short term na babalik tayo kaagad dito sa 43 pesos. 48 naman yung ano niya eh base kay CUL Financial, 48 pesos yung pinaka fair value niya. So, bonus lang pala yung umabot siya na 64 pesos. Ayan. So, kaya lang, based sa mga nababasa natin, parang ang hirap basahin na lalampas ulit tayo ng MA 100. So, siguro for the medium to long term, pwede pa siyang bumalik kung hindi siya totally mababan. Ewan ko, totally ba ibaban nila kagaya ng ginawa sa Pogo? Kasi nakaya ng government na ano eh, iban yung Pogo, di ba? So ito, abangan natin. Kasi nalululong daw yung mga Pinoy sa online na pasugalan. Okay? So, ang pinaka-famous which is yung scatter, di ba? May mga nabasa ako ng vlog na milyon-milyon yung mga nawawala doon sa or rather natatalo sa kanila doon sa laro na scatter. Ayan, hindi ko alam kung paano yung scatter niya. Ah, nagpo-post lang ako sa ano, stock market. Mahirap pag naumpisan mo yan. Mahirap talaga umalis sa sugal. Okay, so yun lang muna. 38.6. Hopefully, dumikit tayo dyan for the week or malampasan natin ng konti. And kahit mag-settle lang siya, slightly below na 42 pesos is good sign na para kay Plus natin. Habang ongoing yung deliberation sa mga online casino. Okay? So, yun. Yung catalyst natin is yung 6 billion share buyback. Next, PhilWeb. Ito, ewan ko. Wala akong mabasa kay Web. Kung ano yung pinaka reason bakit malakas siya. O baka hindi ko lang nabasa. Pero kung titignan mo, ang lakas nga ng ano niya, oh, breakout per breakout yung ano yung galaw niya. So, anyway, dito na ako titingin sa kanya, fill the gap tayo dito. O, matutuloy na yung fill the gap niya. Manunundo na siya doon sa mga naiwan dito sa around 3.5. Last time kasi umabot din siya na 3.5. So, parang plus din naman, no? Nag-drop siya ng 50%. Ang nangyari sa kanya, nag-recover siya ng ah, halos 60% na. Ayan, 55%. So, ito, maganda nangyari sa kanya. Naka-recover na siya as of July. Kasi yung drop niya is bandang March. Yung pinaka-drop natin sa kanya. Okay? So, ewan ko din kung tama sabi nila na merong ibang balita para kay Web. Pero online gaming din naman siya, di ba? Karamihan ng PhilWeb eh. Karamihan ng businesses niya. So, 13.57% and 18.62 million net foreign buyers. So, nag-close siya is 2.93. Okay? So, may volume siya. Oh. Buhay yung ano niya. Oh. Bullish. Tapos sa mga indicators, ayan, nakalimutan kong guhitan. Very bullish din yung mga indicators ni Web. Ayan. Medyo malakas nga lang yung ano niya, CISO. Next, Bloomberry. Kala ko, didiretso na rin si Bloom eh. So, pero nung binabasa ko yung mga article na, sabi nga, kung mabantong mga online games natin, ang mananalo is yung mga online, rather, yung mga merong physical na casino. So, tingnan natin kung may madigest yan bukas. So, pinaka-support natin kay Bloom na dito sa 3.9. So, dito sa MA 100 and
pinakamalapit na resistance is 5 kung babalik siya. Or kung gusto mo, sundan mo na lang yung MA9 kasi yan yung pinaka nagre-resist, di ba? Naka-resist siya dito kailang 2 weeks na nagre-resist sa MA9. So bearish pa rin yung itsura ng RSI, konti lang bounce natin kanina. Hindi rin siya Dow G, so hindi pa decided, no? So nag-close tayo is 4.39, 2.33% na up and 25.39 million net foreign buy. Bearish pa rin yung indicators natin kay Bloom. Next, Double Dragon. So nakakalimutan na. Ngayon lang, gap down and biglang ano nangyari dito? Nakalimutan. So babalik tayo dito sa magre-retest tayo ng support dito sa 10.6. Magsasalubong sila. Okay, so hopefully nakawala ka. So 26% din yung drop ni Double Dragon. Or pwede rin naman may follow up later on kapag wala nang iba ulit na mapagalaw na stocks yung mga hineti natin. So nag-drop siya, laki ng drop. Negative 10.02%, nag-close siya is 11.14 and meron siyang 460k net foreign sell. So bearish din. Nako. So hopefully hindi na umabot sa kasi pag umabot pa to sa oversold, mababa pa sa 10.6 yung pwedeng putahan ng pinaka price action. So meron siyang gap. So yun na lang muna yung pinaka main na resistance para kay 12 para kay Double Dragon. Wala yung momentum na rin sa kanila. Okay. Next, top. Yun, top of the world. Yung mga holders natin. Hopefully nakawala ka na kasi mukhang Dow G talaga. So may bearish candle, may profit taking, and then Dow G. Pero kanina umaga, malakas siya eh. So yung sipa niya, umabot siya ng, laki din 12, tama ba? 12%. O 12%. Yung ginalaw niya. Kailangan mukhang bearish talaga. So, profit taking na siguro for the short term para dito kay top. So, ang pinaka-support is okay. Hopefully, hindi na tayo mabot dito sa 0 point. Tama ba to? 0.382 Fibonacci level natin. Kasi bullish naman yung mga traders natin. Kailan kasi medyo obvious na eh. So, marami na ayaw bumili niyan kapag ganyan kataas yung RSI and then puro jump yung yung candles natin. Pero malay mo, 'di ba? Tignan natin. Pero nag-resist na siya o nagkaroon na siya ng base lang ako sa sa chart. So double top and bearish candle. So nakita mo nangyari kay APX, 'di ba? Nung siya, nag-doji. Tapos meron siya mga bearish candle. Tingnan natin, malay mo. Itulak pa rin si top natin. Okay. Pwede mong i-adjust. Fibonacci kasi yung base natin. Pwede mong i-adjust dito sa 0.53. Pag nabutas yan, titingin na lang tayo dito sa MA9 as support. So nag-close tayo 0.57, 1.79% up and 120k net foreign buy. And then lastly, yung isang alaga din natin, SPNEC. Okay, so kinabahan tayo kanina. Akala natin pa-profit taking na naman. So nag-establish siya ng support. Ayan, sakto. Yung support niya dito sa 1.38. O, nag-fill the gap ba siya o nasa gap? Okay, may gap pala dito. So finil niya yung gap, no? Tapos ngayon medyo nag-bearish siya ng konti. So anyway, too early to say kasi may catalyst tayo para kay SPNEC, yung backdoor listing nga ng MGen. So kailangan based sa pinapakita niya, baka 1 to 2 days pa na flag formation. Tingnan natin kung flag. Maganda pag flag formation yung gagawin niya, mas mataas yung i-breakout natin eh. So nag-close siya is 1.38% drop and meron siyang 1.43 peso na close. So 1.5 yung na-establish na resistance. So negative 1.08 million net foreign sell. So hindi natin pwedeng gamitan to ng technical charting. Pwede rin naman siguro. Pero kasi siya yung spike is based doon sa one time na niya news. O pwede rin no. O ganyan. So depende sa tingin mo sa kanya. Pero ito yung pinaka-chart natin eh. Ayan. So sakto yung support niya no. So tingnan na lang natin bukas. May hawak pa naman tayo na SPNEC. Tingnan natin kung masustain natin yung 1.38 level natin. Okay? So yun lang yung ating mga balita for today. Mukhang bukas, pag-usapan pa rin natin yung mga kasino natin kasi yung balita, tumitindi yung mga post eh. So, total ban yung gusto.
para sa mga online casino, online games. So, tingnan natin kung ano mangyari sa kanya or regulation lang. Pag regulation lang, malaki yung chance magre-recover yung yung mga stocks natin. Si Bloom, si Web, ewan ko, may sariling catalyst si Web, at saka si Plus. Pero pag nagsara naman sila, sabi, is yung mga physical na casino, yung makikinabang, which is si Bloom. Ayan, so yun na lang po yung abangan natin for the coming few days. Tingnan natin. At Diamond Hands ka pa rin ba? Ayan. Type mo ko, Diamond Hands ka pa rin. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Floppy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group ng Sumunang Guide. Crypto ko to. May post tayo dito Super Trade, prop trading. Tapos sa social media, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yung ating Twitter and Patreon sa Sumunang Guide. Sali lang po kayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.